Unang-una, kung maaayagan nyo, ang presidente ang nagpasabog dito. Ang masasabi natin, ang Pangulo po ang nagpauna na makapagpaimbestiga sa mga maanumalyang flood control project. Kung hindi ko sinabi yung sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito. I'm the one who exposed all of this. Totoo ba? Ang pinag-uusapan natin ay flood control dito di ba? Oo. Tapos ang sabi ng presidente, Pangulong Bongbong Marcos, hindi ako ang ano niyan, bakit ako maituturo ninyo? Ang totoo niyan, ako nga ang Nagpasimula niyan nagpasimula niyan eh. Pwede ba natin parinig? Ako ang nanguna para maimbestigahan yan. Ba, racket yan? Oo. Pinatigil ko nga. Kung racket yan, kung kasama ako dyan, ba't ko ibubulgar? What do you plan to do moving forward, Mr. President, now that corruption has become the favorite talking point among your critics and those who are calling for your ouster? My answer? My ouster? My ouster? Yes. Kung hindi ko sinabi yung sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito. I'm the one who exposed all of this. And I'm the only one that has started to do anything about this. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan. Eh kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Meron lang mali dun sa part. Tama yun na dapat habulin yung utak Oo. Pero dun sa siya ang nagpasimula nito, Jen, para malantad, mukhang merong mas nauna sa kanya. Kasi ang sinabi ng Pangulo yan, last year, SONA. Oh, yung mahiya naman kayo, di ba? Oo, Tapos August ay sinabi niya yung mga contractors, di ba? Yes, oo. Pero ano ba yung SONA nung 2025? July 28. 28, yes. Aha. 2025, yes. Yung July na yan, yung bago mag-SONA, ang daming ulan, ang daming habagat. Yes. Binaha po talaga maraming lugar sa Pilipinas. Tuloy na apektado ng habagat ang malaking bahagi ng Luzon. Ayon sa Pag-asa, inasahang uulanin ang Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Batanes, Batanes at Babuyan Island. Inaasahan din ang pagulan tuwing gabi at madaling araw sa Metro Manila, Cordillera, Mainland, Cagayan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Central Luzon at Mimaropa. Kagabi binaha po ang 7 barangay sa Las Piñas City, pati na yung Parañaque City sa bayan ni Bigornia dahil sa malakas na ulan. Kabilang sa apektado ang Almanza 1, Talon 5, Talon 3 at Muntinlupa 2. Sa Muntinlupa umabot na hanggang Bewang ang baha. At dyan po ay dinidiscuss namin sa programang Saganang Mamamayan ang pinagtibay na budget. Kasi yan sa SONA, Yes. ihaharap di ba? Susumiti sa SONA yan. At doon ay napansin namin na mas malaki pa, trilyon ang budget sa flood control, mas malaki pa kaysa sa Department of Agriculture. Yun yung sa kasaysayan ng budget ng Pilipinas ay may pinakamalaki, umabot ng trilyon. Yes, pero nung mapansin nga ho namin na trilyon ang budget sa flood control sa 2025 national budget, tapos bumabaha, hinanap natin, saan yung flood control project na ganyang kalaki ang pondo? Ito po ang isang bahagi ng episode ng Saganang Mamamayan. Ito po ay umere July, kung hindi ako nagkakamali, July 21, 2025. Yes. Isang linggo pa bago mag-SONA, bago pa sabihin ng Pangulo na mahiya naman kayo. Ito po, kasama namin, Senador Rodante Marcoleta. Out of 5,000 na nabanggit pa ng Pangulo noon sa SONA, 5,000 flood control projects ang naisakatuparan sa buong bansa. Na nagkakalaga yata ng mahigit na 400 billion pesos. Yan, more or less, mga kalahating... Ayan, baka mamaya makalkal na naman yan. Ganon? Alam mo, nung ako'y nasa primary school din, natatandaan ko, babaha sa amin, pagka 2 araw na yung ulan. Yung tuloy-tuloy talaga, Dito 2 oras pa lang, baha na Yan ang pagkakaiba. Hindi ko malaman. Siguro dahil dumami yung tao, hindi ko malaman. Pero sana man lang, dahil sa laki naman ng budget na itatalaga sa ganyan. Siguro naman, nung 1966 din, Nelson. Wala pang ganong Baka budget naman noon, piso-piso lang, di ba? Kaya pwede mo sabihin na hindi ganap na nabibigyan ng tugon siguro. Pero kung bilyon-bilyon naman na piso na ang pinag-uusapan para maihanda, maitalaga ang kinabukasan ng bansa,
parang ang nangyari, walang nilatag na flood control eh. Ang naging... Opo. Parang inianod lahat ng tubig, ang lahat ng flood control Nako. projects na talagang ipinundar. Kung talagang naipundar, Jen. Yun na nga po ang naging... Meron akong binigay na litrato kay Direk. Pwede ba nating ipasinag yun? Kasi, Sige nga, direct. o yan, ayan na sinasabi ko. Ayun, Oo. At Alam mo, nagagawa lang ito, sir? kagagawa lang yan. O, tingnan mo. Diyan, hindi ko lang naipakita. Merong minota dyan sa ilalim niyang litrato na yan. Ayan, Opo. riprap yan eh. Oo. O ilog ito sa kabila. Ilog yan. Para ngayon, hindi lalagpas ang tubig, di ba? Opo. Alam mo nakalagay na minota dyan sa litrato na yan? Opo. 80% lupa, sabi niya. Okay. 15% simento. Opo. 5% bakal. Okay. Opo. Equals pera. Naku po. Yan ang nakano dyan. Oo. Ang daming reklamo sa baha ngayon dyan eh. Oo. Di ba? At ang hanap nila, asan na yung flood control? July 21, 2025, hinahanap na po namin ang flood control project. Pinapakita na natin yung budget. Yes. Wala pa dyan yung mahiya naman kayo, di ba? Wala na kasi 28 yun eh. Oo. July 28 yun. Ibig sabihin, Oo. bukod sa pagkatapos ng ulan, sino ang kauna-unahang nagsalita tungkol sa flood control project? Si Senador Rodante Marcoleta. Malinaw na si Senador Rodante Marcoleta ang nagbunyag sa katiwalian sa flood control scandal. At hindi si Pangulong Bongbong Marcos. Alam po ba ninyo kung bakit tayo nagkaganito, Madam President? Kasi po matagal ko nang sinasabi, 9 buwan na po ang nakararaan, ngunit ayaw nating ituloy ang pag-iimbestiga sa flood control scandal. Isang pinakamalaking nakawan sa ating bansa. Parang ninakawan ng isang pamilya sa tanghaling tapat. At ang mga magnanakaw ay hindi nakamaskara. Nakakurbata lahat. Nakabarong Tagalog. Paano hindi masisira ang kumpiyansa ng mamamayan kapag tinalikuran natin ang ganong pananagutan? Mahiya ka naman.